Ito po ang magandang balita kasi talagang idinidiin ni Pangulong Marcos Jr. na protektado ang mga mangingisda at mga Pilipino sa West Philippine Sea ng kanyang administrasyon. Dahil sinabi na po niya sa local at national media na hindi katanggap-tanggap at hindi niya tatanggapin ang trespassing na issue na nilabas ng China o plano ng China na manghuli ng mga foreigner o dayuhan dyan sa West Philippine Sea at South China Sea. Dahil ang tatamaan ay mga Pilipinong mangingisda. Unang-una dahil nandoon ang ating mga kababayang Pilipino dahil atin ang West Philippine Sea, exclusive economic zone. Kaya magandang balita dahil ipinapakita po ng liderato ng ating Pangulo na matatag ang kanyang paninindigan para sa bansa at sa mga Pilipino. Panghahawakan natin yan. Okay? Higit sa lahat, yan din po ang susundin siyempre ng ating military, Department of National Defense, at ang ating Philippine Coast Guard na nagbabantay doon sa tinatawag nating maritime security. Ito po ay ginawa ng Pangulo matapos nga na nagpalabas ang China na sila daw po ay manghuhuli sa mga trespasser o lumalabas, pumapasok sa kanilang lugar. Yan ang mabigat. Hindi naman hukan na yun. Ating nga po yan eh. At ikukulong daw ng 2 buwan or 60 days. So, dahil dyan, pwedeng nakakabahala kung gagawin nila. Pero sana huwag gawin kasi tataas talaga ang tension dyan. Hindi papayag ang gobyerno natin at ang mga mangingisda makulong ng 2 buwan na hindi makapagtatrabaho at gagawin ng mananakop o ng aagaw na China sa ating West Philippine Sea. Ibang level yan. So, ito, kaya ko po binabalita sa inyo at topic natin ito, tulungan po natin at ipagdasal ang ating Pangulo na kanyang malampasan itong hamon na ito dahil tayo ang nakasalalay dito, tayo ang binibigyan niya ng proteksyon, hindi lang ang mga mangingisda. Kasi pag nawala ang mga mangingisda ron, baka magkulang ng supply sa merkado ang pagkain. Marami hong nanggagaling na mga laman dagat na sinusupply dito sa merkado, lalo tigit sa Metro Manila. At saka hindi tama na ating lugar, pagbabawalan tayo, huhulihin. Ibang level po yan. Hindi ho biro yan. Kaya huwag nating ibaliwala ito. Tulungan natin si Pangulong Marcos sa kanyang paninindigan. Ipakalat natin ang ganitong mga balitang naninindigan at bibigyan ng proteksyon ang mga farmers natin or fisher folks, mga mangingisda. Any comment, reaction sa bagay na yan, welcome po dito sa Mike Abe Opinions, okay, channel. Sunod na pag-usapan ay itong, ako nanghihinayang dito sa PDP Laban. Matagal na itong partidong PDP Laban na binuo pa ito nung 35 years ago ni dating Senador Nene Pimentel. Kilala niyo si Senador Pimentel? Yun yung father ni Coco Pimentel. Sila po yung founder niyan. Noong araw, napakatino ng PDP Laban. Malakas ang PDP Laban. Respetadong political party yan, ng COMELEC, ng politiko at ng mga mamamayang Pilipino. Maraming mga naging senador na at local official na napwesto dahil sa partidong yan. Pero nung hawakan ito ni Coco Pimentel at ni Manny Pacquiao, nawala sa kanila dahil napunta kina Secretary Cusi at saka dating Pangulong Duterte sa nakarang administration. Pero ilang taon pa lang, ay ito't nagkawatak-watak na sila, kawindang-windang na. Massive na po yung resignation na ginagawa ng mga opisyal at member nila. Ang pinakahuli nga yung 60 na mga member ng Negros Occidental ang nag-resign, maliban yung kay Governor Garcia. So, napilay-pilay na. Napaka mataas po ang prinsipyo at credibility ng PDP Laban ng panahon ni Pimentel eh. Pero sa nakaraang gobyerno ay nagkaganyan. Ngayon kakaunti na sila. Sayang, ano? Kaya nga PDP Laban, talagang partidong may prinsipyo. Partidong makabayan dapat at makakalikasan at makabansa. Pero nag-iba ho sa nakaraang gobyerno. Anong inyong masasabi diyan? Na ngayon ay kakaunti na. Parang lumili talaga. Lumakas ay yung Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Sinamahan pa at nakipag-alyansa pa ang lakas CMD at saka Nationalist People's Coalition. Timing ito for next election this coming 2025. Okay?
So ano inyong masasabi dyan? Okay? Sunod na ito, medyo controversial ito eh. Kaya nga, ito tanong lang. Hanggang saan, hanggang kailan pa kaya, hanggang saan ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte as Secretary ng Department of Education? Or siguro, siyempre, kanyang kapanalig pa rin sa administrasyon. Kasi po, hindi nga siya ginawa ng caretaker ng bansa pag umalis ang Pangulo eh. At hindi na nga ho nagpakita doon sa departure speech nung siya papunta ng Brunei na ngayon hanggang ngayon nandiyan pa sa Singapore. Ayaw ako kung darating ito sa arrival speech. So, hindi natin masisisi siguro ang mga advisor o mismo ang Pangulo kasi nakikita naman nila kung ano ang galaw ng mga Duterte at ng mga kanilang mga taga-suporta. At wala naman tayong narinig kung ano man pong mga statement ng Vice President para ipagtanggol ang First Family at lalo na ang ating Pangulo. So kaya pwedeng palamig ng palamig. Kaya nga ang tanong may tiwala pa ba at hanggang kailan ang tiwalang ito? So hindi naman natin pinag-aaway. Kaya nga lang siyempre President at saka Vice President yan eh. Mas maganda sana kung solidong magka-partner. Pero ang problema nga kasi matitindi ang mga batikos ng mga DDS until now pati mga vloggers sa ating Pangulo na nakakasama sa relasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo at sa imahe ng mga Pilipino sa international community. Yun ho yung malaking epekto. Ay hindi naman ho pinagbabawalan, ni wala man lang hong pagdidepensa. So kaya na itatanong natin, hanggang kailan kaya, lalo na nga ngayon na yung founder o tumulong para magkaroon ng unity sa Cebu noong 2022, binuo yan. Si Governor Gwen Garcia, umalis na sa PDP laban na identify sa mga Duterte. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Governor ay baka sumama na talaga ng 100%. Alam ko namang dati na kasama ng Marcos administration. So, yun na po yan. So, lumiliit yung mundo ng politika dun sa kaalyado ng kabila. Ayan o, ang observation natin at nakikita natin. Alam mo yung hindi minsan ginawa kang caretaker, tapos minsan hindi, o madalas hindi. At ang ginagawang caretaker ay executive secretary. Kasi sa ilalim po ng kapangyarihan, talagang pag wala ang presidente, vice president. Ay problema nga, hindi na nga siyang ginagawa eh. Nilalagay na executive secretary. O di ibig sabihin, medyo nababawasan. Kaya nga ang tanong natin, hanggang kailan, hanggang saan, meron pa ba natiwala ang Pangulo sa Pangalawang Pangulo ng bansa? Ayan, okay? So any comment sa malayang mga reaksyon, professional na reaksyon, walang away, issue lang po. Ako naman ay naghahatid lang ng mga issue, balita, opinion, analysis, interpretation sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Gusto kong makatulong ako ng dagdag na impormasyon sa inyo. Huwag lang yung negatibo ang mga dating. Okay? Di ba? Mahalaga ay tuloy ang demokrasya pero may limitasyon. Tuloy ang buhay, tuloy ang paghahanap buhay, tuloy-tuloy ang suporta sa ating Pangulo para magtagumpay siya sa susunod na mga taon pa hanggang sa 2028.